Okay, magsimula tayo sa isang napakatinding imahe mula sa aklat ng pahayag. Grabe to. Isipin mo, may isang anghel, pero hindi ito yung ordinaryong anghel na iniisip mo. Bumababa siya mula sa langit, balot sa ulap, tapos may bahaghari sa ulo niya. Grabe yung visual, no? Sobra! Tapos yung mukha niya parang araw daw sa tindi ng liwanag. At yung mga paa niya parang mga nagliliyab na haligi ng apoy. Oo. At ito pa, yung isang paa niya nakatapak sa dagat, yung isa naman sa lupa. So ang malaking tanong talaga, sino to? Kasi ipinadala mo sa amin itong ilang fascinating na analysis na nagtatanong kung sino nga ba itong makapangyarihang anghel sa pahayag, Kabanata 10. So ang misyon natin ngayon ay i-break down yung mga argumento. Siya ba si Hesukristo mismo o isa lang talagang, alam mo na, napakalakas na sugo? Exactly. At ito yung classic na tanong na kapag sinagot mo, parang mas marami pang tanong na lumalabas. So, titingnan natin yung mga teksto mula sa pahayag 10 and 11 at yung mga theological breakdowns na kasama sa sources. Bale titimbangin natin yung ebidensya para sa bawat panig. Okay, game. Himayin natin yung paglalarawan sa kanya. Sinasabi sa pahayag 10 na may hawak siyang maliit na aklat or scroll. Tapos, sumisigaw siya at yung boses niya parang atungal daw ng leon. Oo, napaka-cinematic. Talagang cinematic. Parang eksena sa isang epic movie. Ramdam mo yung bigat, yung kapangyarihan. At wala dyan ng basta-basta lang na design. Bawat detalye may kahulugan. Yung pagtapak niya sa dagat at lupa, gaya ng na-highlight sa analysis, ay isang napakalakas na statement of authority. Ah, okay. Sinasabi nito na yung kapangyarihan niya, kumbaga, sumasakop sa buong mundo. At yung atunggal ng leon, sobrang specific niyan sa aklat ng pahayag. Isa yan sa mga pinakamalaking clue. Okay, sige. Let's build the case na itong anghel na to ay si Jesus. Sa mga materyales mo, ano yung unang malaking ebidensya? Yung mismong itsura niya. Kasi yung description sa kanya, yung mukha na parang araw, mga paang parang apoy, ay halos salamin ng paglalarawan kay Jesus noong unang magpakita siya kay Juan sa pahayag Kabanata 1. Ah, oo nga no. Parang inuulit yung description. Halos pareho. Doon sinabing ang mukha ni Jesus ay tulad ng araw na sumisikat ng buong tindi. Sobrang specific ng parallel para maging coincidence lang, di ba? Okay, gets ko yun. Pero yung sigaw na parang leon, hindi ba pwedeng, metaphor lang yun para sa lakas? Kailangan ba talagang i-connect agad kay Jesus bilang leon ng Juda? That's a fair question. Pero sa loob mismo ng aklat ng pahayag, hindi yan generic na simbolo. Sa pahayag 5, si Jesus ay binigyan ng specific na titulo, ang leon mula sa lipi ni Juda. Hindi lang siya parang leon, siya ang leon. Ah, okay. Kaya kapag may isang makapangyarihang divine figure na umuungal na parang leon sa parehong aklat, isipin mo talagang may koneksyon. Parang literary clue na iniiwan ng may akda. Okay, so yung itsura niya, check. Yung sigaw niya bilang leon, check. Mukhang si Jesus na nga ito. Meron pa bang mas mabigat na ebidensya? Meron. At ito na siguro yung sinasabi sa source mo na pinakamatibay, yung parang smoking gun. Hindi ito sa Kabanata 10, kundi sa kasunod. Sa pahayag 11 versikulo 3, may nagsasalita at sinabi niya, "Bibigyan ko ng kapangyarihan ng aking dalawang saksi." Yung salitang aking. Ah, yung pronoun. Bakit napaka-importante nun? Kasi sa konteksto ng Biblia, sino lang ba ang pwedeng mag-claim sa mga propeta at tawagin silang aking mga saksi? Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. It's a claim of divine ownership. So, kung ipagpapalagay natin na yung anghel sa Kabanata 10 ay siya pa ring nagsasalita sa simula ng Kabanata 11. Ibig sabihin, siya ay Diyos. Kung gayon, ang anghel ay si Jesus. Wow! Okay, that's a game changer. Parang ang hirap ng kontrahin yan. You'd think so, no? Pero dito nagiging komplikado ang lahat. Kasi ayon mismo sa mga source na pinadala mo, may 3 malalaking butas sa teoryang yan. Okay, sige. Let's hear it. Para maging fair, ano yung mga arguments na laban dito? Unang-una, yung pinaka-obvious. Malinaw siyang tinawag sa teksto na
isang makapangyarihang anghel. Hindi siya tinawag na anak ng Diyos o ang Panginoon o ang Kordero. Ginamit yung salitang anghel. Kung si Jesus yan, bakit hindi na lang diretsuhin, di ba? Makes sense. It's the most straightforward reading of the text. Ano yung pangalawa? May isa pang boses. Sa bersikulo 4 at 8 ng Kabanata 10, may isang tinig mula sa langit na naguutos kay Juan. Ah, oo. Sabi ng boses, "Pumaroon ka, kunin mo ang aklat na bukas sa kamay ng anghel." Teka, kung si Jesus na yung anghel na nakatayo sa lupa at dagat, sino pa yung nasa langit na naguutos? Oo nga, no? Parang may hierarchy. May isang naguutos from heaven tapos may isang sumusunod sa earth. That complicates things. Okay, ano yung pangatlong butas? Dito na papasok yung technical side, yung original na Greek. Ang ginamit na term para sa makapangyarihang anghel ay angelos iskiros. Teka, parang technical yan. Ano ang importansya nun? Isipin mo na parang job title, tulad ng senior manager. Ginamit na rin ang eksaktong job title na yan sa pahayag Kabanata 5 para sa ibang anghel. Ah, okay. Yung anghel na sumigaw, sino ang karapat-dapat magbukas ng balumbon? At doon, malinaw na hindi si Jesus yung anghel na yon, kasi si Jesus yung kordero na lumapit. So hindi ito isang pangalan para lang kay Jesus, para siyang isang ranggo o uri ng anghel. Ah, okay. So parang senior angel ang dating, hindi isang specific na pangalan. That's a very strong point. So paano naman yung smoking gun kanina, yung aking dalawang saksi? Paano yun sasagutin ng kabilang panid? Dito pumapasok yung issue ng pagsasalin. Itinuturo ng source mo na hindi 100% clear sa original na Greek kung sino ba talaga ang nagsabi nun. Ah, okay. Posible ba na yung tinig mula sa langit na narinig natin sa Kabanatang 10 ang siya ring nagsalita at nagsabing, aking dalawang saksi sa Kabanatang 11? So pwedeng yung voices pala from heaven ang nagsabi nun, hindi yung anghel. Exactly. Kung ganoon, biglang nagbabago ang lahat. Biglang bumaliktad. Kung ganoon, ang ehel ay isa lang mensahero. Okay, my head is spinning a bit. So anong gagawin natin sa magkasalungat na ebidensya na to? At dyan na tayo papasok sa mas malalim na usaping teolohikal. Dahil para ma-reconcile ito, kailangan nating pag-usapan ang kalikasan mismo ni Kristo. Binabanggit sa isang analysis mo ang ideya na matapos ang muling pakakabuhay ni Jesus, ang kanyang katawan ay inilarawan bilang angel-like. Wait, paano nangyari yun? Akala ko ba magkapantay sila sa Trinity? Medyo nakakalito yan. So ibig sabihin ba nito, pwede siyang maging isang enghel ngayon? Hindi siya nagiging enghel siya, pero sa paraan ng kanyang pagpapakita. Ganito yung paliwanag sa source. Si Jesus ay tinawag na ikalawang Adan, pero obviously hindi siya si Adan, di ba? Tama. Siya ay nagkatawang tao, pero higit pa siya sa tao. Sa parehong lohika, maaari siyang magpakita sa isang anyo na tulad ng anghel para maghatid ng mensahe nang hindi ibig sabihin na isa na lang siyang anghel. Okay, so a role that he plays for a specific mission. Pero paano nito ipapaliwanag yung may voices pa mula sa langit? Dito pumapasok yung konsepto ng roles sa Trinity. Ayon sa source mo, kahit na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos, meron silang magkakaibang papel. At sa loob ng ating mundo, sa ating espasyo at panahon, ang anak ay nagpasakop sa kalooban ng Ama. Sinabi mismo ni Jesus, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Teka, yan yung part na medyo nakakalito. Paano naging mas dakila ang Ama kung equal sila? Exactly. At ang sagot ay nasa konsepto ng functional subordination, hindi ontological. Ibig sabihin, sa kanilang trabaho o misyon, may sinusunod na chain of command. Ang anak ay sumusunod sa Ama. Ah, okay. Hindi nito binabamasa ng kanyang pagkadiyos, pero ipinapaliwanag nito kung bakit posibleng may boses mula sa langit ang Ama, habang ang anak na gumaganap sa isang role ay nasa lupa. Okay. So on one hand, may napakalakas na ebidensya na tumuturo kay Jesus. Yung itsura, yung pag-atunggal, at yung aking dalawang saksi. Sa kabilang banda, mayroon ding matitibay na kontra-argument. Tinawag siyang anghel, may ibang boses, at yung titulong Angelos Ischiros ay ginamit na sa iba. We're at a stalemate.
At dyan tayo dinadala ng source mo sa huling hatol nito. Ang konklusyon ng may akda ay ito. Pinakamainam na huwag maging dogmatiko. Huwag pilitin ang isang tiyak na sagot. Ang katotohanan ay, hindi natin matiyak ng 100%. Ang pinakaligtas at pinakamatapat na gawin ay tanggapin kung ano ang sinasabi mismo ng teksto. Siya ay isang makapangyarihang anghel. Na parang sinasabi, relax, hindi ito pop quiz. Ang mahalaga ay makuha natin yung big picture, hindi yung bawat item. At baka yun mismo ang punto. Sa aklat ng pahayag, ang mga imahe ay hindi laging para bigyan tayo ng eksaktong pangalan, kundi para iparamdam sa atin yung bigat at kapangyarihan ng mensahe. Ang mahalaga siguro ay hindi sino ang anghel, kundi ano ang dala niyang otoridad mula sa Diyos. That makes so much more sense. It's about the divine authority behind the message, hindi lang yung messenger's ID. Okay, so mula sa isang makapangyarihang imahe, sinuri natin ang mga arguments at sumisid tayo sa nakakahilong teolohiya. Isang malaking paglalakbay mula sa isang simpleng tanong. Ngayon, may iiwan kami sa iyong huling kaisipan. May isang crucial na detalye sa eksena na hindi pa natin gaanong napag-uusapan. Yung maliit na balumbon. Oo nga. Inutusan ng anghel si Juan na kainin ito. At ang karanasan ay kakaiba sa bibig. Ito ay kasing tamis ng pulot, pero pagdating sa tiyan, ito'y mapait. Anong sinisimbolo niyan? Ito raw ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Matamis na tanggapin ang katotohanan at ang plano ng Diyos. Masarap malaman, yun ang tamis sa bibig. Okay. Ngunit ang isabuhay ito, ang dalin ito sa mundo na may kasamang paghuhukom at responsibilidad, yun ang pait sa tiyan. Mahirap. At pagkatapos kainin ito ni Juan ang utos sa kanya, kailangang magpropesya kang muli. Kaya higit sa pagtukoy kung sino ang mensahero, marahil ang mas mahalagang tanong na iniiwan sa atin ay ito. Ano ang maliit na balumbon sa iyong buhay ngayon? Ano yung katotohanan na matamis tanggapin sa isip pero mapait at mahirap dalhin o sa buhay? At sa gitna ng tamis at pait na iyon, paano ka pinatawag na muling magpatotoo tungkol dito?